Pinoy Love Story Series. Nakasuot ako ng puting damit at nakahiga ng paharap sa sahig at niyakap ang tatahakin kong buhay kung saan ibibigay ko ang aking sarili sa tahanan ng mahal na Panginoon at pilit na kinakalimutan ang aking nakaraan. Kung saan ang pangarap kong buhay ay ibang-iba sa ngayon. Ako si Myrtle kasama ang boyfriend kong si Ivan. Naglalakad sa daan papauwi na at galing kaming school. Babe, malapit ng 4th anniversary natin. Masaya kong paalala sa kanya. Dahil kanina pa kasi nakasimangot habang magkahawak kamay kaming dalawang naglalakad sa daan. Bakit? Anong problema? Tanong ko sa kanya at hindi pa rin nagsasalita. Babe, ulit kong tanong. Hay, malapit na ang bayarin sa school. Napabuntong hiningang sabi nito na agad ko naman na naiintindihan. Wala na kasi siyang mga magulang at ang lola niya lang ang kasama niya. Working student si Ivan, nagtatrabaho ito sa call center. Kaya mas lalo ko siyang minahal dahil nakaabot siya hanggang 4th year college dahil sa pagtatrabaho. Napakaswerte ko dahil may boyfriend akong masipag, mapagmahal sa lola at marunong dumiskarte sa buhay. Kaya iyon ang pinagmamalaki ko sa mga kaibigan kong may mga boyfriend na naghihintay ng pera sa mga magulang. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ko sa kanya. Pwede kitang pahiramin ng pera. Sabi ko sa kanya na agad niyang tinanggihan. May prinsipyo ito sa sarili, ayaw niyang tinutulungan ko siya. Kahit na gustong gusto ko na siyang bigyan ng pera. Para di na siya mamroblema pa. Kaso, lagi niyang tinatanggihan ang mga tulong sa kanya. Huwag na at makakaya ko to, babe. Sabi niya at agad na hinalikan ang mga kamay ko na para bang sinasabi niya na makakaya ko to. Kaya tumahimik na lamang ako at tinanggap na ayaw niyang tanggapin ang tulong ko. Inihatid niya ako sa sakayan ng jeep at may pupuntahan pa siyang importante. Kahit na mayaman kami ay hindi ako sinanay na may sumusundo o kaya ay may sasakyan ako. Mas gusto kong sumakay ng jeep. Dumating ako sa bahay nang wala pa si daddy at sinalubong lang ako ng katulong. Matagal na kasing hiwalay ang mommy at daddy ko at iniwan niya ako sa poder ni daddy dahil di niya kayang palakihin. Nagkikita din kami ni mommy kahit nasa abroad na siya nakatira. Matagal na siyang nandoon at nagtatrabaho simula nang maghiwalay sila ni daddy. Di ko rin alam kung anong dahilan kung bakit sila naghiwalay. Di rin nila sinabi kung bakit. Kaya eto ako at kumakain ng mag-isa sa lamesa. Manang Adela, samahan niyo naman po akong kumain no. Aya ko kay Manang Adela, na siya na ang nagpalaki sa akin noong maghiwalay ang mga magulang ko. Sandali lang ito anak at sasamahan kita. Sabi nito, maya-maya ay tumabi na siya sa akin at kumain na rin. Manang, may tanong po sana ako sa inyo. Nahihiya kong sabi. Ngayon lang ako na-intriga kung bakit naghiwalay sina mommy at daddy. Tanong ko sa kanya. Nakatingin lang ito sa akin. Alam ko po na matagal ka na ang nagtatrabaho dito sa pamamahay ni daddy. Hindi pa ako pinanganak ay nagtatrabaho na kayo dito. Mahaba kong sabi sa kanya na para maging maliwanag na rin sa akin kung bakit sila naghiwalay. Baka may alam si Manang Adela. Sorry. Wala akong alam at ang daddy mo lang ang makakasagot niyan sa mga tanong mo. Sabi nito. Kaya nakuha ko na ang gusto niyang sabihin kaya tumahimik na ako. Alam kong may tinatago sila sa akin. Natapos ang pagkain namin nang hindi pa umuuwi si daddy. Kaya natulog akong di ko nakita si daddy at nang kinabukasan ay maaga ako nag-ayos dahil maaga ang klase namin. Nasa kusina si Manang Adela nang pumunta ako. At sinabihan siyang di ako kakain at sa school na lang ako kakain. Kaya napatingin sa akin si Manang Adela kaya niyakap ko na lang siya. Itinuturing ko ng ikalawang ina si Manang Adela dahil siya ang nagpalaki sa akin. Kaya lumabas na ako ng bahay at sumakay ng jeep. Habang nasa jeep ako ay nakita ko ang kotse ni daddy sa labas ng isang hotel. Kaya napalingon ako at tinignan kung sino ang kasama niya. Kaya nagchat ako sa kanya kung nasaan siya.
Dito ako sa opisina at marami akong tinatapos. Chat nito sa kanya. Di siya makapaniwala sa chat ng daddy niya. Kailan pa nagsinungaling ang daddy niya sa kanya. Kaya nang dumating siya sa school ay agad naman itong pumasok ng classroom at nagsimula na ang kanilang klase. Natapos na ang klase ay agad siyang lumabas para pumunta ng cafeteria at bumili ng makakain. Nakita niya ang kanyang boyfriend at nasa accounting department ito habang pumipila para magbayad. Marami kasing mga students ang pumipila para magbayad din. Kaya agad kong pinuntahan ito at tinakpan ang mga mata. Tahimik lang ako at nakangiti habang tinatakpan ang mga mata niya. Babe, alam kong ikaw yan. Nakangiting sabi nito na agad ko namang kinuha ang mga kamay ko sa mata niya. Babe, buti at nakabayad ka. Sabi ko sa kanya. Saan ka nakakuha ng pera? Tanong ko sa kanya. Babe, alangan naman ninakaw ko yan. Sabi nito na agad namang nabigla si Myrtle sa sinabi ng nobyo. Di ko naman sinabi na ninakaw mo yung pera. Nagtatanong lang. Inis na sagot nito at agad siyang umalis dahil sobra siyang nahiya sa sinabi ng nobyo. Nasa malayo na siya nang biglang hinawakan siya ni Ivan sa kamay. I'm sorry, pagod lang ako. Marami kasing nangyari nitong mga araw na to. Pagsisisi nitong sabi. I'm sorry, babe. Paglalambing niyang sabi at niyakap siya. Naiinis si Myrtle pero niyakap niya pa rin ang nobyo dahil hindi niya maatim na magalit dito. Mahal na mahal niya ito dahil marami na silang pinagdadaanan at mag-aapat na taon na sila. Kaya lang ay di pa niya ito pinapakilala sa kanyang daddy. Dahil mataas ang standard ng daddy niya at baka di niya lang matanggap ang nobyo niya. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para tumibay lang ang kanilang pagmamahalan. Naibigay na niya ang sarili dito at siya lang ang lalaking nakasiping. Halika na at bumalik tayo sa accounting department dahil magbabayad pa ako. Aya nito at hinawakan ang kanyang kamay at bumalik sila. Natapos na silang magbayad ay pumunta sila agad sa cafeteria at kumain. Lumipas ang ilang araw ay naghanda ng sorpresa si Myrtle para kay Ivan. Kaya binantayan ng dalaga ang nobyo sa labas ng building kung saan doon siya nagtatrabaho. Dahil alam niyang nasa trabaho na ito ng mga ganitong oras. Ngunit, wala siya kaya nakita niya ang kasamahan ni Ivan na si Noel kaya kinausap niya ito. Noel, andyan ba si Ivan sa loob? Tanong nito. Di mo ba alam? Tanong nito sa kanya. Na ano? Sagot niya. Matagal nang di pumapasok ng trabaho si Ivan. Sabi nito na ikinabigla ng dalaga. Matagal na. Wala namang sinabi sa akin si Ivan. Sabi nito at nalilito at kung bakit inililihim ng kasintahan na di na siya nagtatrabaho dito. Sige at aalis na ako at malate na ako. Sabi nito. Sige, salamat. Sabi niya. Naglakad siya papunta sa upuan na malapit sa puno at doon umupo. Kinuha niya ang cellphone at nagchat sa boyfriend niya. Ngunit naka-off ito. Kaya umuwi na lamang siya sa bahay nito. Nakita niya si Manang Adela na naghihintay sa kanya sa sala. Manang Adela, nandito na po ba si Daddy? Tanong nito. Wala pa iha at nakahanda na ang pagkain. Sabi pa nito. Palagi na lang di umuwi si Daddy dito. Malungkot ko ang sabi at pumunta sa lamesa habang hawak ko ang mga kamay ni Manang Adela. Kumain na tayo, Manang. Sabi ko na lang at alam kong di pa ito kumakain. Natapos na silang kumain at agad na pumunta si Myrtle sa kanyang kwarto at nagbihis ng pambahay. Nagchat siya sa kanyang nobyo ngunit hindi man lang nagchat back sa kanya. Kinabukasan ay ganoon lagi ang routine niya at sa cafeteria lagi kumakain. Habang sumasakay siya ng jeep ay nakita niya ang sasakyan ng daddy niya. Kaya nagpapara siya ng jeep at bumaba para puntahan ang sasakyan ng daddy niya sa hotel. Naglalakad siya nang makita niya ang daddy niya palabas ng hotel at agad itong sumakay ng sasakyan. Napatigil siya nang makita niya ang boyfriend niya si Ivan. Nakakalabas lang ng hotel at nagmamadali itong pumara ng sasakyan. Kaya agad itong sumunod sa kanya. Nabigla pa nga ito at napatitig sa kanya nang magkaharap sila na sumakay ng jeep. Nasa harap lang kasi siyang umupo at napatitig lang ito sa kanya. Anong ginagawa mo sa hotel? Tanong niya.
May kaibigan kasi ako doon at pinapunta ako para bigyan ng pera. Sabi nito. Bakit? Tanong nito sa nobyo. Nagkasakit kasi si Lola. Sabi nito. Ano? Nagkasakit si Lola Ina? Tanong ni Myrtle. Oo, matagal na. Sagot niya at tumingin sa labas ng jeep. Kaya nang may bumabang pasahero ay agad siyang lumapit sa tabi nito at bumulong. Pagkatapos ng klase natin ay pumunta tayo kay Lola Ina, babe. Palambing niya. Oo. Tipid niyang sagot. Kaya hinawakan ni Myrtle ang mga kamay ni Ivan at kinikilig pa ang dalaga. Napakaswerte niya at mahal na mahal siya ng kanyang boyfriend at mahal niya rin. Kinagabihan ay nag-chat siya sa kanyang manang Adela na hindi muna siya uuwi at nasa kaibigan siya ngayon. Pumunta siya sa bahay ni Ivan at nakita niya na nakahiga ang lola nito at payat na payat. Naawa siya sa lola ni Ivan. Kaya nagpa-deliver ito ng mga pagkain at lugaw para sa lola ni Ivan. Matagal na silang magkakakilala ng lola ni Ivan dahil palagi siyang dinadala ni Ivan sa bahay nito. Pinapakain niya ang lola ni Ivan at ngumingiti ito sa kanya. Kaya pala hindi niya na makausap ang nobyo dahil malaki talaga ang pasanin nito. Nag-aaral pa at ang lola niya ay may sakit pa. Kaya nang matapos na at natutulog ang Lola Ina ay pumunta na siya sa kwarto ng kasintahan. Namimiss na niya ito. Nakahiga ito at pikit ang mga mata. Nilapitan niya ito. Ngumingiti siya habang niyakap ng mahigpit ang nobyo nang biglang tumunog ang cellphone nito. Kaya agad niyang pinatay ito. Pero bago niya patayin ay may nabasa siyang message na I love you too and you're so freaking hard. Kaya napatingin siya kung kanino galing ang message. Nakita niya lang na sa lawahan. Bakit sa lawahan ang sender nito? Nagtataka siya nang biglang nagising si Ivan at nakita siya nito na hawak ang cellphone niya, na agad niyang kinuha at inilayo ito sa kanya. Kaya napaangat ng kilay si Myrtle. Sino si Salawahan? Tanong nito. Wala to, sabi sa kanya. At alam na niya na may tinatago ang boyfriend niya sa kanya. Matulog ka na. Sabi pa nito. Gabi na at ayoko nang magising pa si Lola sa sigawan natin. Sabi pa nito. Muling pumikit ang mga mata nito at nagsisimula nang umiinit ang ulo ni Myrtle dahil sa nabasa nito. Kaya umalis siya sa pagkakadagan niya sa nobyo at tumalikod ito at lumuluhan ng tahimik. Ayaw niya munang sumigaw at baka maistorbo ang pagtulog ng lola ni Ivan. Nakatulog siyang umiiyak. Nagising siyang hinahalikan siya ni Ivan sa labi at pumaibabaw sa kanya. Mahal na mahal kita. Tandaan mong mahal kita. Sabi pa nito at nagsimula na siyang naglakbay ng mga munting halik sa leeg at sa dalawang bundok ng dalaga. Kaya napapikit ito sa ginagawa ng nobyo. At muling nag-alab ang mainit na sandali sa kanilang dalawa. Nagising si Myrtle at wala na ang nobyo kaya agad siyang naghanap ng maisusuot na damit sa orokan ni Ivan. Dahil Sabado ngayon at wala siyang mapupuntahan na importante kaya susuotin niya ang damit ni Ivan para malabhan ang mga damit niya. Nakasibilyan lang sila kahapon kaya okay lang na suotin niya ito. May nakita siyang isang envelope at binuksan niya ito at ang laman ay pera na napakaraming pera. At bigla niyang naisip na baka ipon ito ng nobyo. Kaya agad niyang binalik at kumuha ng damit na maisusuot niya. Lumabas siya at tulog pa rin ang lola ni Ivan kaya pumunta siya sa kusina at naglaban ng mga damit nito. Maya-maya ay dumating ito at nakita siya ng kanyang nobyo na naglalaba. At nakakunot ang noo nito habang tinititigan siya. Bakit? May problema ba? Tanong sa kanya ni Myrtle. Binilhan kita ng damit, akala ko ay tulog ka pa. Sabi nito. Naghanap ako ng damit na maisusuot. Sabi niya at nagpatuloy sa paglalaban ng damit. Kaya nga akala ko ay maabutan kitang hubad at nakahiga sa kama. Sabi nito at nilapitan siya sabay halik sa leeg ni Myrtle. Nakikiliti si Myrtle sa ginagawa ng nobyo. Natapos ang kanilang isang araw na ilang ulit silang nagpapaligaya sa isa't isa. Kinabukasan ay umuwi na si Myrtle at nakita niya ang daddy niya na nasa sala at nakaupo habang nagbabasa ng newspaper. Lumapit ito at humalik sa pisngi ng ama. Magandang umaga po, daddy. Sabi niya. Saan ka galing at 2 gabi kang di umuwi sa bahay? Tanong nito at nakatitig na sa kanya.
Sa boyfriend ko po. Sabi nito na napatitig ang ama niya. Malapit na siyang gagraduate kaya okay lang na malamanan niya ang totoo. Sino lalaking yan? Ipapakilala mo sa akin nang makita ko kung sino yan, Myrtle. Sabi pa nito. Opo, Papa. Sabi nito at umalis na sa harap ng ama. Mas mabuti ngang ipakilala na niya ang nobyo dahil ilang taon na silang magkasintahan. Nakilala na siya ng lola at tanggap na siya nito. Siya lang kasi ang ayaw na ipakilala ang nobyo dahil baka di magustuhan ng daddy niya. Kaya ngayon na malapit na silang makapagtapos, ay deserve ni Ivan na makilala nito ang papa niya. At para legal na sila sa mata ng kanyang papa at hindi patago ang kanilang relasyon. Kaya nag-chat siya sa kanyang nobyo na ipakilala siya nito sa daddy niya. Para magkakilala sila at naghahangad na magustuhan ng ama ang nobyo dahil sa lahat ng pangarap niya ay kasama na niya ang nobyo sa lahat ng iyon. Ang bumuo ng pamilya at habang buhay na magkasama. Kaya nang malaman ni Ivan ay sobra itong natuwa at makilala nito ang daddy niya. Nagpa-reserve si Myrtle ng dinner sa isang mamahaling restaurant para doon sila magkikita ng daddy niya at ang kanyang boyfriend. Gabi na at kasama ni Myrtle ang daddy niya sa restaurant. At hinihintay nila si Ivan para ipakilala niya ito sa kanyang daddy. Nag-chat ang boyfriend niya na nasa labas ito ng restaurant. Kaya lumabas si Myrtle para samahan ang boyfriend niya sa pagpasok sa restaurant. At pumunta sa kung saan sila nakaupo ng daddy niya. Nakita niya ang boyfriend niya na may dalang bulaklak at ibinigay ito sa kanya. Hinalikan siya nito sa labi at binulungan. Kinakabahan ako, babe. Sabi nito at hinawakan ang mga kamay ng kasintahan. Ano ka ba? Daddy ko lang ang makikilala mo. Di ang buong angkan ko. Huwag kang matakot at nasa tabi mo ko. Hinawakan niya ang kamay ng kasintahan dahil nanlalamig na ito sa kaba. Kapag nakita ka ni daddy na mahal mo ko, ay ibibigay ni daddy ang basbas niya sa ating pagmamahalan. Sabi niya na agad tumingin sa mga mata ng nobyo. Ay, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Ivan at naglakad na sila ni Myrtle para puntahan ang papa niya na naghihintay sa kanilang dalawa sa loob ng restaurant. Malapit na sila ay kinakabahan din si Myrtle. Nang malapit na ay napatigil sa Ivan sa paglapit sa kung saan nandoon ang daddy niya. Nakatalikod kasi ito sa pagkaupo sa amin. Bakit ka tumigil? Halika na at hinihintay tayo ni daddy. Ayan niya sa nobyo. Kinakabahan kasi ako, babe. Bulong nito sa kanya. Malapit na sila. At nasa dulo ang lamesa na inuupuan ng kanyang daddy. Lumapit na sila at humarap dito. Nang bigla na lang itong tumayo sa pagkakaupo. Daddy, boyfriend ko si Ivan. Sabi niya sa kanyang daddy na nakatayo at namumutla na ang mukha. Bigla na lang itong umupo kaya nilapitan niya ito at tinanong kung okay lang. Ivan, ang daddy ko. Sabi niya at napatingin sa mukha ng nobyo na namumutla rin. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya dito. Anak, umuwi na tayo at sumasakit ang ulo ko. Sabi ng kanyang daddy. Gusto niyo ang dalhin ko kayo sa ospital at para matignan kayo, dad? Tanong niya na agad namang nagtaas ng kamay at sinabi na ayaw niya at gusto niyang umuwi na lang. Umuwi sila ng bahay at naiwan ang nobyo sa restaurant. Sinabihan siya nito na sa susunod na lang at sumama ang pakiramdam ng daddy niya. Pero katulad din sa kanyang daddy ay ganoon din ang nangyari sa kanyang boyfriend. Bigla na lang itong napayo ko at hindi makapagsalita at makatingin sa kanila. Anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi nito sa anak habang nasa sala at nakaupo sa upuan. Bakla ako. Nakayo ko at hindi makatingin sa anak. Naghiwalay kami ng mommy mo dahil hindi niya makayanan na patuloy pa rin akong pumapatol sa mga lalaki habang kasal kami. Sabi nito at unti-unting namumuo ang kanyang mga luha. Bakla kayo? Nauutal niyang tanong sa daddy niya dahil hindi siya makapaniwala sa pinagsasasabi ng daddy niya. Anak, at aksidente lang na nabuo ka namin ng mommy mo. Umiiyak na ito. Alam ng mommy mo na bakla ako at lasing kaming pareho kaya may nangyari sa amin. Buntis siya, kaya ko siya pinakasalan. Kaya lang ay palagi kami nag-aaway.
dahil nahuhuli niya akong malalaki at kasipi kapag umuuwi siya galing sa ibang bansa. Kaya naghiwalay kami kasi di na niya alam ang gagawin at palagi na lang kaming nag-aaway. Di makapagsalita si Myrtle sa mga nalaman niya at umiiyak. Ngunit, sino naman siya at pipigilan niya ang tunay na nararamdaman ng daddy niya? Okay, Dad. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Myrtle. Okay lang sa akin na bakla ka. Pinalaki mo ko at binigyan ng pangalan, buhay at pagmamahal. Sabi niya at niyakap ang ama. Anak, may malaking kasalanan ako sa iyo. Sabi pa niya at nagsimula na namang umiiyak ito at di mapakali. Dad, okay lang na bakla kayo at tanggap ko yun. Seryosong sabi ni Myrtle at niyakap ang ama. Di mo kasi naririnig ang lahat, anak. Sabi pa niya. Di pa tapos anak, may AIDS ako. Bigla niyang napaluhod at umiiyak. Napanganga na lamang si Myrtle dahil sa sinabi ng ama. Hindi siya makapaniwala na may sakit ang kanyang ama. At may kasalanan ako sa iyo, anak ko. Naiiyak niyang hinawakan ang mga kamay ni Myrtle. Diyos ko, anak ko. Naiiyak niyang sambit. Patawarin mo ko. Sigaw niya at lumuhod sa kanya. Daddy, ano bang kasalanan mo at humihingi ka ng kapatawaran ko? Tanong niya dito dahil naguguluhan na siya sa lahat ng nalaman niya. Dahil nakuha ko ang sakit na ito sa pagkuha ko sa iba't ibang lalaki. Kaya nang malaman ko ay naghiganti ako. Sabi pa niya. Kahit na alam kong may sakit ako ay patuloy pa rin ako sa pagkuha ng mga lalaki at binabayaran. At isa na doon si Ivan, anak. Patawarin mo ko. Isa sa mga lalaki ko ay si Ivan. Naiiyak niyang pag-amin dito. Bigla na lang nang dilim ang paningin ni Myrtle at napaluhod siya dahil sa pagsabog na pag-amin ng ama. Daddy, anong ginagawa niyo? Galit nitong sabi at di niya napigilan ang humahagulhol sa kaiiyak. Anak, patawarin mo ko. Sabi nito at niyakap si Myrtle. Daddy, paano na ang buhay ko? Naiiyak niyang sigaw. Lumabas si Manang Adela at umiiyak na dahil naririnig na niya ang sigawan ng mag-ama. Huminahon muna kayo, Ricardo, Myrtle. Naiiyak nitong sabi sa mag-ama. Anak, Myrtle. Naiiyak na sabi ni Manang Adela at niyakap ang dalaga. Magpa-check up ka, anak. Biglang sabi ng kanyang daddy. Nahihiya ako, Dad. Sabi niya, sa doktor ko, bukas na bukas ay magpapa-check up kayo ni Ivan. Sabi pa nito, patawarin mo ko, anak. Sabi nito at niyakap ang anak na humahagulgol na sa iyak at di makapaniwala sa lahat ng nalaman nito sa ama. Kinabukasan ay pumunta sila sa doktor ng kanyang ama. At nang malaman niyang wala siyang sakit na AIDS, kaya sobrang saya niya at napayakap siya kay Ivan. At bigla na lang niya itong binitiwan dahil nasasaktan pa rin siya sa ginawa nito sa kanya at pagpatol sa kanyang daddy. Ngunit bigla na lang siyang umiiyak dahil nakuha ni Ivan ang sakit ng kanyang daddy. Umiiyak ito at lumuhod habang naririnig ang mga sinasabi ng doktor dahil hindi niya akalain na masisira ang buhay nila. Nang matapos sabihin ng doktor ay bigla na lang tumayo si Ivan sa pagkakaupo at sinuntok ang daddy niya. Inawat niya ito at niyakap si Ivan. Walang hiyang salawahan ka. Sigaw niya at naaalala ni Myrtle ang chat na nabasa niya noon. Napaupo siya sa sahig at umiiyak dahil sirang-sira na ang pamilya na pinapangarap niya sana. Di na matutupad lahat ng kanyang mga plano sa buhay. Mahal na mahal niya si Ivan. Sinabihan sila kung anong treatment ang gagawin nila para malabanan ang sakit na AIDS. Naawa si Myrtle sa kanyang kasintahan at sa daddy niya. Parang di na niya alam kung anong buhay ang meron siya. Iyon ang pinapangarap niyang magandang buhay na kasama si Ivan at magkakaroon ng mga anak ay bigla na lang naglaho lahat. Ilang taon din na lumaban ang ama niya at si Ivan. Ngunit wala talaga. Di na kinaya at tuluyan nang nawala sila sa mundong ibabaw. Ngayon ay nakaluhod ito sa simbahan para pumasok sa kumbento. Inaalay na lamang niya ang kanyang sarili sa tahanan ng Panginoon. Nang matapos ay nasa labas si Manang Adela at ang kanyang ina na umiiyak
dahil ang kanyang nag-iisang anak ay pinili ang maglingkod sa tahanan ng Panginoon. Sister Myrtle, napalingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. Kakatapos ko lang kasing magdasal. Nakita kong papalapit sa kinaroroonan ko si Hana, ang kaibigan kong may pinagdadaanan sa buhay. Sa akin kasi ito kumukuha ng lakas ng loob at mga advice na galing sa kanya. Hello Hana, napasyal ka? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ko dito. To namang si Sister Myrtle, tuwing pupunta na lamang ba ako dito, palagi may problema? Ngiting wika nito sa akin. Salamat naman at wala nga kung ganoon Hana. So kamusta ka na? Saad ko dito habang naglalakad kami patungo sa labas ng kumbento para doon mag-usap sa harden. Sister Myrtle, may good news ako sa inyo. Alam niyo ho bang nakita ko na si nanay? At iyon nga, tama ho kayo. Baka may malalim na dahilan kung bakit iniwan niya ako sa poder ng tatay ko. Hindi pa nga talaga siya ready noon para maging ina ko. Buti na lang po. Andyan talaga kayo para maintindihan ko ang mga magulang ko. Pagkukwento pa nitong wika sa akin. Di ba sabi ko sa Hana, tiyak may malalim na dahilan sila, lalo na ang nanay mo. And I am glad na kahit papano ay nakatulong ang mga advice ko sa'yo. Good to hear that from you, Hana. Minsan naman, ipakilala mo ako sa nanay mo. Dalhin mo siya dito sa kumbento. Ngiting saad ko dito. Opo, sister. Hayaan niyo po. Darating din po tayo dyan. Ipapakilala ko kay nanay ang butihing madre na tumulong at gumabay sa akin. Hulog ka talaga ng langit sa akin, Sister Myrtle. Naiiyak na wika nito sa akin. Nginitian ko na lamang ito sa kaniyaka. Parang kapatid na din ang turing ko kay Hana. Katulad ko ay may pinagdadaanan din ito sa mga magulang ko. Katulad ng nangyari sa akin noon. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mahabang pangunawa. 2 taon na siyang nanilbihan sa Panginoon bago ko nakilala si Hana. Nakita ko itong umiiyak at nanalangin sa Diyos. Kaya noong makita kong tapos na itong magdasal ay nilapitan ko ito. Doon nagsimulang maging magkaibigan kami ni Hana. Naikwento ko din dito ang mga nakaraan ko. At kung bakit ako nagpasyang pumasok na lamang sa kumbento at piniling maglingkod sa Panginoon. Naging makasalanan muna ako bago ako naging isang madre. Nagkasala ako sa tawag ng laman. Alam kong bawal ang makipagtalik sa di pa kasal. Pero lahat naman tayo dumaan sa mga ganoon. Pero kahit papano ay gusto ko pa rin itama ang mali ko at ipasa Diyos na lamang ang lahat na nangyari sa buhay ko. Anyway, palagi naman akong dinadalaw dito ng mommy ko at ni Manang Adela. Kaya kahit nasa loob ako ng kumbento ay ramdam ko pa rin may mga taong nagmamahal sa akin. Kahit wala na ang daddy at si Ivan. Sister Myrtle, malapit na po ang birthday ko. Baka gusto ninyong pumunta sa bahay para naman po makalabas muna kayo. Ngiting wika ni Hana sa akin. Sorry Hana ha, alam mo naman diba na nandito ako sa loob. Saka minsan na nga lang ako makauwi sa amin para makasama si mommy at Manang Adela. Busy din kasi ako sa loob. Malungkot ko ang saad dito. Gusto ko sanang paunlakan ang imbitasyon nito pero mahirap dahil nasa loob ako. Naintindihan ko po kayo, sister. Sige po, ganito na lang. Dadalhan ko na lamang kayo dito ng sapin-sapin at special biko na gawa ng nanay ko. Gusto niyo po ba iyon? Ngiting tanong nito sa akin. Wow, masarap yan Hana. Sige ha, aasahan ko yan. Naku, miss ko na din kumain ng sapin-sapin Hana. Ganito na lang. Kung magustuhan ko ang lasa, o order kami dito ng kakanin sa inyo para dagdag kita na din. Suggestion ko pa dito. Talaga sister? Naku, malaking tulong po yan para sa amin. Sige po, sana magustuhan ninyo para o order kayo sa amin. Ngiting wika nito. Oo naman, basta palagi ko ang sinasabi sa Hana. Mag-aral kang mabuti. Marami ka pang mararating sa buhay. Umaasa ako dyan. Ngiting saad ko din dito. Salamat ho ng marami, sister. Pinapalakas ninyo ang loob ko. Masayang wika nito. Alam mo namang parang kapatid na din ang turing ko sa Hana. Kaya hanggat kaya kong bigyan ka ng advice, andito lang ako para sa'yo. Saad ko pa. Sa halip na sumagot ito ay niyakap ako ni Hana. 1 week later. Kamusta ka na dito, Iha?
Kailan ba ang bakasyon mo at gusto ko na ding makasama ka sa bahay? Wika sa akin ng mommy ko. Bisita ko kasi ito ngayon. Baka sa makalawa pa po, mommy. Miss ko na din po kayo. Kayo ho, kamusta naman? Tanong ko dito. Kausap ko ito ngayon sa hardin ng simbahan. Eto, namimiss ka, syempre. Nag-iisa lang kitang anak. Kaya hindi mo masisisi na ganoon ang nararamdaman ko. May himig pagtatampo na saad nito sa akin. Mom, hayaan niyo po. Babawi ako sa inyo. Basta po, palagi ho kayong mag-iingat ha. Mahal na mahal ko po kayo. Ngiting wika ko pa. Mahal din kita anak. Masaya din ako at eto ang napili mong maging tahanan. At alam ko din sa sarili ko na masaya kang maglingkod sa kanya. At gusto ka din malaman mo anak na proud ako sa iyo. Kami ni Manang Adela. Nakangiti pa ding saad nito. Salamat ho ng marami mommy at naiintindihan ho ninyo ako. Ngiting wika ko pa. Nanay mo ako Martel. Kaya alam ko at ramdam ko sa puso ko na buo at mahal mo ang pinili mong propesyon ngayon. Saka di naman masamang maging madre. Ang mahalaga ay tapat ka sa paglilingkod sa kanya. Saad pa nito. Yes mommy, basta hayaan niyo po. Sa makalawa, uuwi ako sa bahay natin para magbonding naman ho tayo. Ngiting wika ko pa. Aasahan ko talaga yan anak. Alam mo namang sabik na sabik ako makasama ka. Kaya excited na din ako mangyari iyon. Masayang wika nito. Me too mommy. Dumalaw ho ba kayo sa puntod ni daddy? Tanong ko dito. Yes anak. Noong isang araw. Ikaw ba gusto mong dumalaw sa puntod ni Ivan? Balik tanong nito sa akin. Yes mommy. Yan din po ang plano ko, saka naging parte din ng buhay ko sa Ivan. Siya lang naman ang lalaking minahal ko, bukod kay daddy. Kaya kahit matagal nang namayapa siya, ay naaalala ko pa rin ang mga masasayang araw namin noong nag-aaral pa kami. At working student siya. Ganoon naman ho talaga ang buhay, mommy. Kailangan mong umiintindi sa mga taong mahal mo. At kailangan mo ring iparamdam sa kanila na mahal ninyo sila. Pero kahit nawala na si Ivan, mom, I still love him, kahit pa madre na po ako ngayon. Wika ko pa. Good to hear that, anak. Basta palagi mong tatandaan, andito lang ako para sa'yo. Saad ba nito? Niyakap ko na lamang ito bilang tugon. Kailanman ay hindi ko pinagsisisihan na pumasok ako sa pagiging madre at naglingkod sa Panginoon.